Good day and welcome back. Sa patuloy natin paggawa ng electrical plan, pag-aralan naman natin paano gumawa ng general nodes. Ang unang kailangan ilagay dito ay ang voltage system na iyong dinedesenyo. Makikita dito sa table kung ano ang mga common distribution system na ginagamit sa ibang bansa. Tingnan naman natin ano ang common dito sa Pilipinas. Ang single-phase, dalawang wire ay kadalasan ginagamit sa mga residential mula sa mga electric utility distribution company tulad ng Meralco at Vico. Halos lahat ng mga appliances at equipment natin ay nangangailangan ng 200 at 20 hanggang 200 at 40 volta, 60 hertz. Ang tatlong phase, tatlong wire, 200 at 30 volts naman na system ay madalas na ginagamit sa mga commercial at high-rise buildings. Ang madalas naman namin gamitin na system para sa mga commercial at high-rise na buildings ay ang tatlong phase, 4 wire, 400/230 volts. Ito rin ang madalas gamitin ngayon ng mga bagong designs dahil sa economical ang design. Kahit na mas marami ang wire na kailangan sa 4 na wire system dahil may neutral wire, mas mura naman sa mga estimates dahil mas maliliit ang mga kable na gamit rito kumpara sa 3 wire system. Gusto ko lang rin ipapansin na sa mga wire system na nakalagay rito, hindi isinama sa bilang ang ground wire. Kaya tandaan na pag sinabing 3 wire, meron pa itong plus ground wire. Kung nakapili na kayo ng voltage system, ay pumunta naman tayo sa wires na gagamitin. Ang una at madalas na gamitin dahil sa pinakamataas na heat resistance ng wire na ito ay ang THHN/THWN. Ang sumunod naman ay ang THW na wire type. Tandaan na ang W dito ay tumutukoy sa water-resistant na karakteristik ng wire. Ibig sabihin ay pwede gamitin outdoor. Isa pang wire ay ang TW wire. Ang TW wire naman ay may mas mababang temperature resistance kumpara sa mga naunang wire. Madalas itong gamitin na internal wiring ng inyong mga appliances. Idinagdag ko rin dito ay ang madalas gamitin ng mga electrician na wiring sa residential. Ito ay ang duplex wire. Ipinapaalala ko lang na hindi ito nire-rekomenda na gamitin sa standard na residential wiring, lalo na sa commercial. Mabuti lamang itong gamitin sa temporary setup or extension outlet. Sa paggawa ng schedule of load, ay makikita ninyo ang kahalagahan na ma-indicate kung anong wire type ang gagamitin. Dahil sa Philippine Electrical Code ay may katumbas na ampacity ang wire depende sa type nito. Sa Table 3.10.116 ng Philippine Electrical Code, o nasa page 177 kung sa PDF kayo nakatingin. Makikita dito ang ampacity ng bawat type ng wire. Pumunta naman tayo ngayon sa mga conduits. Ang pinakamadalas gamitin sa residential at commercial na electrical conduit ay ang PVC. Ito ay nire-recommenda namin lalo na sa mga naka-embed sa cement floor o CHB wall at maging sa wiring na kailangan nakadirect sa soil gaya ng garden wiring. Ang sunod naman ay ang EMT. Ito ay metallic na conduit, kaya mas mataas ang protection nito sa wires kumpara sa PVC conduit. Meron din itong zinc coating bilang protection mula sa kalawang. Ito ay madalas gamitin sa mga commercial establishment at office setup dahil sa mura at matibay nito na karakteristik. Ito ay mabuting gamitin sa mga dry locations para tumagal ang conduit na ito. Sunod ay ang IMC. Ito ay mas matibay na klase ng metallic tubing. Mas mahal din ito dahil mas makapal ito kumpara sa EMT. Ang mga connection nito ay threaded kaya mas matibay ang kapit kumpara EMT coupling na connection. Mas madalas itong gamitin sa feeder setup ng mga electrical room o powerhouse. Ang pinakahuli naman ay ang rigid metallic conduit o RMC. Ito naman ay ginagamit lamang sa mga industrial setup o nangangailangan ng extreme physical protection para sa mga wires. Threaded rin ang connection nito tulad ng IMC ngunit higit na makapal ang RMC. Tandaan na pwedeng combination ang mga conduits depende sa sitwasyon. Kung nakapili na kayo ng conduits ay pumunta naman tayo sa panel board type. Ang unang klase ay ang pinakamadalas gamitin sa mga high-end residential at commercial na setup, ang bolt-on type. Kaya ito tinawag na bolt-on type dahil sa kailangang i-bolt ang breaker sa busbar. Mas matibay ang connection ng breaker sa busbar dahil sa ganitong setup. Madalas itong parisa ng NEMA 4 o NEMA 12 na enclosure. Sunod na panel board ay ang plug-in type. Hindi ito recommended sa mga commercial at industrial setup na madalas mag-on at off sa panel board dahil madali magkaroon ng loose contact sa terminals nito. At ang pinakahuli ay ang miniature type panel board na marami na ang gumagamit ngayon.
Maliliit ang breakers na gamit dito, kaya naman preferred ito gamitin sa mga light loads or residential setup. Kadalasan ay gawa ito sa ABS plastic o light metal. I-summarize natin uli ang content ng ating general notes. Dinagdag ko sa content ang paglalagay ng detalye sa mounting height ng mga device. Pwede mo rin i-specify ang brands na nais mo o ni-request ng kliyente or owner. I-indicate mo rin ang codes at guidelines na ginamit o basihan ng iyong disenyo. At ang mga panghuli ay mga supplemental details na lamang sa contractor at mga request ng kliyente or owner. Pwede ninyo i-check ang AutoCAD file para sa iba pang detalye. Kasama rin sa AutoCAD file ang abbreviations. Pwede ninyo itong dagdagan o bawasan. Depende sa tingin ninyong kailangan ng inyong design. Ang pinakahuli naman na nasa AutoCAD file ay ang wire schedule na ginawa ko. Kadalasan ko itong ginagamit pag marami ang set and type ng wire na nasa plano. Wire code na lang ang ginagamit ko paglagay sa single line diagram at schedule of load para mas malinis at madaling maintindihan ito. Sa mga susunod na video ay makikita ninyo kung bakit mas malinis tingnan ang plano pag ginamitan ng wire schedule. Hanggang dito na lang muna, subaybayan nyo pa ang sunod natin na video kung paano gumawa ng malinis at magandang site plan.